nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ang araw nang umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kukunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino ang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan roon ang bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang mister. Umuwi po siya, magmamadaling araw na. Lasing na lasing po itong mister. Pagkabukas po ng pintuan, agad bumungad sa kanyang harapan ay ang kanyang galit na misis. Sumisigaw po ang misis. Sabi, walang hiya ka! Saan ka galing buong gabi? Wala ka! Hindi ka na nahiya! Sabi po nitong mister habang nakangiti, lasing na lasing pa rin. Birthday ng boss namin Inaya kami na mga ka-opisina po, nag-happy-happy kami. Pero alam mo, honey, napakaganda ng bar, restaurant na pinuntahan namin. Ang pangalan, Golden Saloon. Alam mo ba, lahat ng mga bagay doon ay gawa sa ginto. Meron silang napakalaking pintuan gawa sa ginto. Yung flooring nila, ginto din. At noong nag-CR ako, alam mo yung urinal doon sa banyo, gawa din sa ginto. Minsan, punta tayo doon. Talagang mawiwili ka. Ito pong misis, medyo nagdududa. Baka niloloko lang siya ng kanyang mister. Baka kung saan-saan siya pumunta. Kaya naman po habang mahimbing ang tulog ng kanyang mister, itong misis kinuha yung cellphone ng kanyang mister. Tinitignan, nakita nga po niya yung number ng Golden Saloon. At tumawag po siya. Sabi po ng misis, hello? Sa Golden Saloon ba ito? Sumagot po ang bartender, sabi, opo, magtatanong lang ako, totoo ba na yung inyong pintuan ay gawa sa ginto? Sumagot po ang bartender, opo, totoo din ba? Sabi ng misis na yung flooring nyo gawa sa ginto? Opo. At ito na lang yung huling tanong ko, totoo ba na yung inyong urinal sa banyo gawa din sa ginto? Biglang tahimik lang daw po yung bartender. At narinig po niya yung bartender, itong misis, sumisigaw doon sa kasama niya. Sabi, pare, mukhang alam ko na kung sino yung umihi doon sa saxophone mo kagabi. Ito, tumatawag na. Sabi, yun po palang akala na golden urinal, saxophone pala. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kahit na anong pagtatago mo, hindi mo maitatago ang kasalanan mo. Amen? Ang bawat masama na ating ginagawa, lalabas at lalabas ito. Mabubulgar at mabubulgar ito. Ang kasabihan nga, you can cover the truth, but you cannot kill it. Takpan mo man ang katotohanan, hindi mo mapapatay yan. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo sa Mabuting Balita, narinig natin na kung saan ang bangkay, naroroon ang mga buwitre. Ang ibig po sabihin, mangangamoy ang kasalanang ginagawa mo. Kasi pag tayo'y nagkakasala, tayo'y paunti-unting namamatay. It is sin that kills us. Pag merong patay, alam na alam mo, sisingaw at sisingaw yan. Amen? Tandaan nyo din po mga kapatid,
Sin is like a wound. Parang sugat ang kasalanan. Kahit na balutin mo, kahit na takpan mo, hindi mo malilinis yan. Maaagnas yan, mangangamoy yan, kung hindi mo gagamutin. Amen? At ito pa po mas masakit. Hindi lang ikaw ang naapektuhan kapag nagkakasala ka. Pati yung mga taong minamahal mo, yung mga malapit sa iyo, malalaman, mararamdaman yung kasalanan mo. Kapag may kasalanan ka, hindi malayo, pati sila damay, masasaktan sila ng pagkakasala mo. Amen? Tandaan niyo po, meron pong tatlong epekto ang kasalanan sa atin. May tatlong bunga ang pagkakamaling ating pinipili. First, sin destroys your soul. Every sin is like a crack in the glass. Hindi agad basag, pero paunti-unti na meron ng mga lamat, merong basag. At kapag basag ang baso, kung yan lalagyan mo ng tubig, di ba lalabas yung laman? Ganyan din naman po sa buhay. Kapag may kasalanan ka, kahit na bigyan ka ng pagpapala at grasya ng Diyos, yan ay mawawala, hindi mananatili sa iyo yan. That is why, when you sin, you lose your peace, you lose your joy, you lose your freedom. Kaya kahit na may pera ka, kahit na maginhawa ka, parang laging may kulang. Di po ba? But secondly, sin always destroys your relationship. Kahit na anong relasyon, sa inyong mag-asawa, magkaibigan, pamilya, kapag may tinatago ka, kapatid, kapag meron kang kasinungalingan, trust is broken. At kapag wala ng tiwala, mahirap na pong ibalik ito sa dati, di po ba? Wala kang nararamdamang tuwa at saya kapag sira ang tiwala. Mahirap din po mamunga ang pagmamahal kapag nagpapatuloy ka sa pagkakasala. But third and last, sin destroys your happiness. Hindi ka talaga tunay na nagiging masaya habang nagkakasala ka. Do not equate pleasure with happiness. Magkaiba po yung sarap na ating nararamdaman sa tuwa. Magiging tunay ka lang masaya kung payapa ang iyong kaluluwa. Di po ba? Kung hindi payapa ang iyong kaluluwa, doon ka nagkakasala. Bakit hindi payapa ang iyong kaluluwa? Ito ay dahil nagkakasala ka. Kaya ang taong may tinatago, yan palagi may kaba. Kahit na maganda ang buhay ng tao, kapag may kasalanan siya, may bigat ang kanyang kalooban. Di po ba? Kasi wala kang malilihim sa konsensya mo. At higit sa lahat, wala kang makitatago at malilihim sa Diyos. Hindi ko po alam kung naalala niyo yung kasalanan din ni Haring David. Siya po ay nagkasala. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang babaeng may asawa na, si Bathsheba. Akala po niya makakalusot na siya. Pero dumating po ang propeta Nathan at sinabi niya, dahil sa pagkakasala mo, hindi mawawala ang karahasan sa pamilya mo. Doon po paunti-unti bumagsak si Haring David. Pero kahit na bumagsak siya, doon nagsimula muli ang pagbabalik niya sa Diyos. Mga kapatid, maybe that is also our story. May tinatago ka ba? May nililihim ka ba? May ayaw ka bang ilantad? Tandaan mo that sin thrives in the dark, but it dies in the light. Ang kasalanan parang daga yan eh. Ang daga, ang hilig po sa dilim. Di po ba? Pero mamamatay ang daga kapag yan nilabas mo sa araw, sa liwanag. Kaya nga, napakaganda po ng kumpisal eh. Ang pagkukumpisal, hindi naman po para ipahiya mo ang iyong sarili. Kapag nagkukumpisal ka sa pari, nandoon ka, hindi para kutsain ka. The sacrament of confession is saying to you, anak, huwag mo nang itago. Ilabas mo, sabihin mo, pakita mo, para matulungan ka ng Diyos. Kasi kung hindi natin sasabihin kung ano ang masamang nangyayari sa atin, kamukha po ng sakit, yan po ang magbibigay sa iyo ng hirap sa buhay. Ikakamatay mo yan. Amen? May gusto po akong kasabihan. Ang sabi, it is better to bury a dead rat than to allow it to rot. Ulitin ko po. It is better to bury a dead rat than to allow it to rot. Mas mabuting ilibing mo yung patay na daga kaysa sa hayaan mo na mabulok yan. Kasi kapag hinayaan mo na mabulok ang patay, pati yung buhay,
nadadamay. Di po ba? So do not ignore these warnings. Your secret sin is harming you in more ways than you know. Mga kapatid, kahit na magaling kang magtago ng kasalanan, sisirain at sisirain niya ang iyong buhay. Hindi man nakikita ng pamilya mo yung ugat ng iyong kasalanan, pero makikita nila yung bunga ng iyong kasalanan. Dahil ang kasalanan mo, lilitaw yan sa iyong pagkatao. Sin destroys your character, most especially when you are hiding it. Tandaan niyo po, ang bunga ng kasalanan, makikita mo yan pag ang tao galit, takot, walang pasensya, nagbubugnot, hindi makapagtiis, hindi makapagtimpi, makasarili, ganit, palagi nagsisinungaling. Sin negatively affects us. Sin affects you as a spouse, as a parent, as a friend. Kailangan pong talunin natin ang kasalanan bago tayo matalo ng kasalanan. Amen? Kaya nga po, napakaganda din yung sabi ni Mother Teresa every sin that is unrepented is sin unto death. For even when a saint prays, he shall not be heard. Tingin mo man, mabuti ka, pero kung nabubuhay ka sa pagkakasala, isang hadlang bakit hindi ka maririnig ng Diyos at hindi ka pagbibigyan ng may kapal dahil hindi ka pa nagsisisi sa iyong kasalanan. Kung merong isang bagay na palagi pong kinakatakutan ng mga santo, hindi po ang kamatayan, pero yung sila ay magkasala. Kasi kung mamatay ka man, pero malinis ang iyong kaluluwa, pagkakalooban ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Mas nakakatakot ang magkasala kasi pinapatay niyan ang iyong kaluluwa. Kaya mga kapatid, huwag po kayong mahiya na magsisi at humingi ng tawad sa Diyos bago mahuli ang lahat. Sabi nga ng ating Panginoon, hindi natin alam ang oras ng paghuhukom. Kala mo, ordinaryo, nagtatrabaho ka, normal lang ang araw, pero baka yan na pala ang katapusan. You don't know, my dear friends. Your ordinary day may be your judgment day. So today, the Lord is reminding all of us, you can never hide your sins, but you can always surrender them to God. And when you surrender, you are healed, you are strengthened. Mga kapatid, huwag nating hayaan na ang kasalanan magpatakbo sa ating buhay. Kasi sin does not make us bad, but sin makes us sad. Tandaan niyo po yan. But what does grace do to us? Grace makes us free. Grace makes us whole. Grace makes us joyful. Kaya, magdasal po tayo, mga kapatid. Let us pray this Holy Mass. We say, Lord, give us the courage to stop hiding our sins. Help us to come into your light so that we might find healing, freedom, and true joy. Amen.